Okay, sir. Pag nandiyan ka naman, hindi na lang sa pangpuro yun. Ay, hindi. Yan, Tagalog. Senator, Senator, kung matatanda ko, sir, nakita tayo sa Manila Hotel noon nung promotional tour ninyo ni Juan Manuel Marquez. At alam ko na, kinumpay-pay ko kasi ang laban mo sa boxing. Alam ko na mahilig ka sa sports. Hindi lang sa boxing. Ngayon, nakikita namin, basketball. Pero dito sa Pangasinan, Mr. Senator, Commissioner Torres, ang naturuan pa namin dito, basketball talaga eh. Pangalawa, ang cycling. Alam na nyo, 21 national tour champions na Pangasinan eh. Starting 1957 hanggang 2018, si Ronald Duranza, ang muli namin kampiyon na taga Villasis. Ang question po dito, sir, yaman din lamang na mahilig ka sa sports. How about from boxing to basketball, cycling, which is our one of the favorites ng Pangasinan. Alam na nila ang pagpapalito eh, na magpakarera tayo dito. Okay, magandang workout po yung cycling. May bisikleta eh. Mahilig ka rin? Sa probinsya, nagbibisikleta ako. So, plano ko rin yan. Ang plano ko kasi lahat ng sport. Ino-unti ko lang kasi siyempre wala namang ibang tumutulong sa akin. Nagustuhan ko lang to. Unang ino-organize ko yung NBBL, yung basketball, and then meron na tayong volleyball. Dapat pala ikaw ang mag-get ko sa yung mga storya. Then planning for other sports na organize din natin. Ang volleyball kasi may game at saka links. Dito naman sa cycling, nasa plano ko na yun, nasa isip ko na yun. Nag-apelations po ako sa... Kasi ano ako, yung talagang sport-minded ako na gusto kong tulungan lahat ng mga susunod na generation pa. Sundan nyo sila sa sports pa. Kasi hindi naman lahat mahilig sa basketball, hindi naman lahat mahilig sa volleyball, hindi naman lahat mahilig sa cycling. So, iba-ibang sports, gusto ko supportahan. Yan pong advocacy ako para doon sa maiwas sila sa droga, pinagpapawal ng mga bisyo. Iba kasi yung bata ka pa, may yung ano ka na namulat ka sa sports at saka disiplina. Yes. Yeah. Anyway, parang yun po, after yung nag-iwa sa Superman and PNA. Sir, did you envision na ganito kabilis mag-grow? Hindi ko in-expect na ganito ka-bilis yung pag-grow ng NPBL. Dito ko nakita, ngayon ko nakita na kung gaano kahilig yung mga Pilipinas basketball. Maganda yung simulan ko, I hope na willing na pagpatuloy ko hanggang sa susunod ng mga henerasyon at matulungan pa natin yung mga ibang probinsya, yung mga kabataan na magaling sila sa basketball. Sir, follow-up lang po. Alam po natin na with the many teams na marami po yung basketball players na nabigyan ulit ng pagkakataon to continue yung kanilang basketball career. But sa pagbibigay po ng trabaho, sa talagang yung gaano karami nagbibigyan ng trabaho. Isa na yan sa basketball. Hindi lamang ganyan yung mga kabataan sa sport at marami rin nabibigyan ng trabaho. Sa isang team, ilan yung mabibigyan natin ng trabaho niya. So, lipo din. Ilang lipo din na nabibigyan natin ng trabaho at napagbigay pa tayo ng kasiyahan sa mga Pilipino. So, itong sport na ito ay talagang favorite ng mga Pilipino. Majority ng mga Pilipino ang favorite ng basketball. Hello po, Mel Aguilar po, former creative writer for Solar Entertainment. And now po Sir, reaction niyo po na yun po na patuloy po yung paglaki po ng ating liga. And number 2 is what's next po para sa MPBL po, Commissioner Ken? Marami pa kaming plano sa MPBL at
we're trying to improve yung mga kulang namin, yung mga na-overlook namin ng mga kulang para sa pupunan at para sa mga Pilipino. But we make sure sa mga manunood na walang fixing on television. Pero gusto ko magbigyan sila ng magandang laro at kasiyahan. Reaction po na talagang pausbong na rin. The main reason for the Eagles growth is basically the fan base. Ng ating mga Pilipino, medyo tayo, territorial tayo. Natin talagang Pangasinan ka, nandun yung fans. And yun din ang reason siguro na we continue growing. Dahil nga, wala itong mga fans natin dito sa mga probinsya, hindi rin sumaklo yung liga. So we're very thankful for the support of number one, the Jews, the partners natin, and yung mga fans na natin sa Canadian fans. For this season, yung 6th season ng FPBL, ano po yung mga aabangan po ng mga manonood? May mga bagong yung papatupad na rules and regulations po? May mga rules and regulations sa season ng FPBL na ito at ang pag-abangan ng mga tao, yung mga basketball fans, yung kalakas ng kalakas yung mga bawat pupunan at kumuha sila ng mga players na makatulong sa kanilang team para makalakas. Like ngayon, mapapanood natin yung Pangasinan versus Abra, yung dalawang bagong team. Dito nila masusukat kung malakas na yung team nila o hindi. At pero yung sa quality ng mga players na kinuha nila, malakas yung dalawang team sa pagpasok dito sa season ng Benefit for season ng BBL. Kaya napakagandang pakbakan nito dahil ang defending champion ngayon is Pampanga. So maraming naghangan kung paano nila matalo yung Pampanga. Sir, I'm Susan Yadaw. Unang-una sir, bakit po napili niyo ang Pangasinan na dito mag-open ng season na ito? Dito napilit, request din ng actually marami nagre-request kung saan sila para i-open yung FPBL, pero pinagbigyan namin yung Pangasinan. Unang-una kasi, dito rin ang galing yung lola ko eh. So, gusto ko rin yung lola ko kasi niya. So, pagkalit ko rin sa Pangasinan. Kaya, dito na hinanap natin yung opening nila. Paano po ang pag-match na ginagawa nito? By category, by rolas, o paano po yung sila yung matching? Kahit naman po walang hindi, kasi maglalaban-laban din naman lahat. Lalabanan din kasi lahat ng team. So, kahit na pipiliin mo, at darating na pa ang time na lalabanan mo lahat. Kasi robin to lahat. Tapos magkaroon ng playoffs. May another game po ba dito sa Pangasinan? Bukod po dito sa first game na maulit po ulit na maglaro ulit sila dito sa Pangasinan? Magkakaroon sila ng home game. Home game dito sa Pangasinan. At napakaraming players dito sa Pangasinan. Kaso lang, naunahan lang, nakuha na yung ibang players na nagaling dito sa ibang team. At hoping na yung ibang players na naglaro sa ibang team, maglaro sila sa sarili ng tao. Senator, service of what's up the fans. Pang-aling na season na NPBL, patuloy-patuloy na malakas. So, syempre yung mga challenges. Ano nagbibigay sa iyo ng inspirasyon para ituloy na ipagtaguyod itong season? Talking about challenges, marami mga distraction. Talagang yung challenge na sinasabi ko kanina sa speech ko ay hindi biro. Pero nandiyan naman ang Panginoon. Ang hangarin natin ay mabuti. Hindi
hindi naman sa kasamaan. So, tutulungan tayo ng Panginoon para mag-survive. Kaya nandito tayo ngayon sa 6th season ng EPBL, patuloy na nagbibigay ng kasiyahan sa sambayan ng Pilipinas. Sir Jonathan Ortega po from Radyo Pangasinan. Would you consider yung sa mga challenges ninyo dito sa pag-focus yung sa MPBL, yung pong update sa inyong mga public career and yung plans nyo sa May 2025 elections? Ngayon, ang focus ko talaga yung focus ko ngayon sa sports pa. Masarap na naging private citizen ako ngayon. Nakafocus ako dito sa Liga ng Bawat Pilipino. Hindi lamang yan at nagkaroon pa ako ng time sa aking pamilya. Sen, General po for PNE Media. So in terms of improvements, we already asked this to Commissioner Torres, but we wanna hear it from you. So yung games kasi natin nagiging yung excitement lalong tumataas, no? So you added PBA players, diba? From I think if I'm not mistaken, 1, 2 from the last season, yung last season, yun lang yung allow natin na PBA players, but you added this time. So it's possible, Sen, yung tanong ko po, yung vision natin, napakalawak po kasi ng vision mo sa NPBL. So it's possible kaya, Sen, na in the future, so magkaroon ng import dito sa MPBL. Kasi during the invitational game, presidential, may nakita tayong import sa guest team, yung Jason Bulalakaw. So, yun said, it is possible kaya in future season, magkaroon tayo ng ganun. Dito sa MPBL, binibigyan natin ng halaga yung homegrown at limited din yung ex-pro na kukunin ng bawat team dahil baka ma-out of place yung homegrown na player. At yung import naman, hindi ko pa iniisip yan dahil ganitong liga na to, ang MPBL, ang liga ng bawat Pilipino. So, binibigyan natin ng chance yung mga Pilipino na makapaglaro. Follow up lang, Sen, medyo layo naman ako sa MPBL, no? So, meron kasing latest survey, senatorial survey. So, pasok yung pangalan nyo from, I think, 6 yung level, so pasok po kayo sa Magic 12. So, meron po ba tayong, maging ano po kaya yun? Consider kaya natin yung decision natin doon sa lumabas na survey. Papasalamat ako sa taong bayan sa patuloy na pagtiwala nila sa akin. Ako naman ay wala akong hinahangat kundi makatulong sa kapwa, makatulong sa tao. Yan man lang tanging legacy natin maiwanan pag tayo nawala sa mundo. Magpakasaya ka dito sa mundo. Sarili mo ini-enjoy mo. Pag nawala ka, kakalimutan ka ng tao. Pero pag may mga legacy ka nang naiwan dito sa mundo, kahit nawala ka dito sa mundo, hindi ka nila kalimutan. Yun po ang hangarin natin. Kaya nais kong i-maximize at nais kong grabe yung opportunity na habang buhay pa ako dito, gawin ko yung tama at paano ako makatulong sa kapwa ko sa tao. Lalo lang yung mga may sa ngayon, focus muna ako dito sa Liga ng Bawat Pilipino, ang MPBL. Paano ba natin mapaganda at makapagbigay ng kasiyahan sa Pilipino. Hindi naman po yan, meron tayong junior MPBL na in-organize natin kasi yung mga kabataan na hindi pa na, kumbaga, mga kabataan na gusto mag-MPBL soon, magdumaan sila ng junior MPBL. At saka meron din tayong in-organize ngayon na MPBL Inter-Barangay League. So yung mga kabataan na hindi makuha sa junior MPBL, makapaglaro pa rin sila doon sa MPBL Inter-Barangay League. So lahat, magkakaroon sila ng pagkakabalaan. So paano yun, Sen? Yung inter-barangay na yung PBL? Kasi parang tayong barangay, paano po ba ang setup? Bali, yung MPBL Inter-Barangay, i-explain ko lang, yung MPBL Inter-Barangay, ina-organize natin, di ba? For example na lang, Quezon City, 1,000 barangay yun, so marami yun. So ang ginawa natin yun, kasi 6 district naman yung Quezon City, so ginawa natin tatlo per district, tatlo team. Tapos maglaban tayo elimination yun. After elimination, yung playoffs na tatawagin din playoffs, top 8, 1 versus 8, 7, 2, 3, 6, gano'n, 4, 5.
laban-laban sila. So ganun din ang system natin. Na ginawa natin yan sa Marikina, napakaraming tao at maraming masaya dahil ang game, iba't ibang barangay, humiyawi din. Doon din sa mga barangay nila, masaya yung game. So ganun, napakaganda ng concept ng MPBL. Talagang aabutin natin yung grassroots ng mga tao. Bigyan ng pagkasiya. Senator, with 30 teams in all, and some other LGUs are coming, no, pero hindi nyo na-accept. Is there a possibility that some teams living abroad na Pilipino can join yung mga Filipino communities natin that has teams na all Pinoy din? Is there a possibility for you in future plans nyo na i-accept sila sa MPBL? Basta sumali sila at sundin nila yung rules and regulation ng MPBL, pwede sila sumali. Last question, Senator. We have 47 cases of game fixing. Starting now, paano natin ulit i-implement sa liga natin yung ganun ka-tight security natin in case of dito sa mga gumagawa ng ganitong klase sa liga natin? Ako kasi, para malaman ng paulit-ulit ko sinasabi sa mga players, coaching staff, nasabi ko, hindi ko kayo kakampi. Ang kakampi ko yung tambayan. Ang pinaprotektahan ko tambayan. At ayaw ko yung magkaroon ng details. Kasi, ako kasi, ayaw ko yung manluloko. At pag nanakaw kasi yun, yung details. Kasi, siyempre, alam mo naman natin, wala palang panalo yung kabila. Tapos maupos ka pa, kawawa naman. So, ganun yung naging dyan, tapos nasisira yung laro, yung basketball. Sinisira nila yung imahe ng basketball. So, I'm hoping na for this season, magtitino lahat ng mga players, titino lahat ng mga coaching staff, lahat, walang papasok sa mga, kasi hindi ko talaga itutuloy lang yan lahat ng mga kalokohan nila dito. Kasi walang po dito sa MPBL yung mga ganong klaseng estilo. Thank you, Senator. I have a question for Senator. Kasi nga, we talk about the growth of the league kasi yung lumang liga, yung NBA, hindi tumagal ng 5 years. And may mga nagsasabi, siguro, years ago na baka hindi magtagal to, pero you now, it's on your season 6 and you're still growing. So what's the secret to keeping that, to sustain that to yung tarito? Yung kahit na may mga trials, may mga dumating na trials, you were still able to survive, even thrive, and even go 6 years in. Siguro yung integrity ng MPBL, pinapatupad namin yung rules and regulation, yung mahigpit kami sa pagpatupad at saka narinig natin yan from the start, yung second season ng MPBL, hindi matagal yan, gano'n lang yan, may season lang yan, ganito yan. Sabi ko, God is good all the time, siya na bahala, basta tama yung ginagawa natin, hindi tayo magkakamali, hindi tayo pagbayaan ng Panginoon. At ito, patuloy ang MPBL na magbibigay ng kasiyahan at later on, itong MPBL talagang totally magkakaroon kami ng wala na kaming makita na namin na kaya nang tumayo ng bawat kupunan kasi may mga kupunan na hindi pa masyadong makapag-organize o makakuha ng mga magaling na players. So, kailangan alalayan din natin sila para mas maganda yung competition sa pre-season. So, gano'n, may mga rules pa tayo, but later on, i-open natin lahat yan, totally talagang professional, and then lahat yung mga homegrown, bigyan din ng pagkakataon na may makita sa yung galing nila. So yun yung maging goal ng MPBL natin. Pero yung manipulation, yung game fixing, tandaan ninyo, kahit sino pa kayo, hindi ko kayo atras at basta nasa tama ako. Huwag niyong pasukin yung MPBL dahil ganito lang ako, pero masama din ako magalit. Anyway, so Pero lang ang akin na naman kasi, hindi naman to para sa akin, wala naman akong nakukuha sa MPBL. Ang laki na ng abuno ko dito sa MPBL. Ang gusto ko lang, magbigay ng kasiyahan, makatulong sa Benin Pilipino. Yun lang goal ko. Ang laki na ng
lugi ko dito. Laki ng lugi ko dito, hindi lang daan-daang milyon kundi billion pa ang pag-usapan mo dito. Pero ayos lang yan, basta at least masaya ako sa naging achievement ko sa pagsugal ko dito sa supportan ng MPBL. Senator, alam ko kung umpisa lang pero paano ba matatapos itong MPBL 6 season? Meron narinig ako na may bala kayo na yung championship dadalhin nyo sa labas ng bansa. May mga nag-iimbita, pwede naman yun yung invitation game. Pero official game pa rin. Pwede kaming, kasi may mga Pilipino din nandoon May mga Pilipino tayo na gusto dalhin ang IPBL doon. Okay lang naman, pwedeng dalhin ang IPBL sa ibang bansa. May official game. Pwede kung kaya nilang i-host. So does that mean you might, if you go abroad, you could have a finals in overseas? Or did you say exhibition? Pwede naman yun. Exhibition. Regular season. Pwede naman, pero siyempre pagka finals, hindi papayag yung bawat kupunan kasi sa home court nila artista nila yun Yeah. So mahirap yung magkaroon ng mag-game sa labas kasi di ba, ako may-ari ng team, yeah. Pangasinan. So dito ko dadalhin yung game namin dahil ayaw namin sa abroad kasi ang practice namin dito, So exhibition, you mean exhibition? Hindi, kahit sa regular season. Oh, I see, regular season. Regular season. To follow up to his question about, because the league is for homegrown Filipinos, right? You're giving opportunity. Tapos sabi nyo, pwede pala yung mga Filipinos na based abroad. Ano ba yung rules about, do they have to have residency here or as long as you have Filipino blood, Filipino passport, or what's the rule? Ito lang sinabi ko na may rules and regulation tayo na dalawa lang ang pila sa team na pwede maglaro. Up to 2? 2. Kulang mo lang ang pila na pwede maglaro. Senator, parang half pa po ng provinces sa bansa, more than half ang hindi pa kasama dito sa Liga. So, meron ba po ba tayong mga ginagawa para maingganyo din sila na mag-join po dito sa MPBL? Yun nga, yung ginagawa natin yung junior MPBL at saka yung inter-barangay, MPBL inter-barangay. So, maganda yan dahil nung yung sa junior MPBL nagpatawag ng parang season. Try out lang. Siguro mga 3,000 bata. 3,000 bata pumunta. Sabi ko, grabe yun. Dami pa ng mga bata. 3,000, pero mo? Manny, what do you think is the formula para pagkaroon tayo ng homegrown na Pinoy basketball player na makapasok sa NBA? Kasi parang dream pa yun ng mga Pinoy, di ba? Hindi pa nakapasok si Kai Soto. So sa tingin mo, ano yung kailangan? At magagawa ba natin? Ito yung paraan na grassroots. Talaga yung mga bata, i-involve na sila doon sa basketball. Turuan sila. Kailangan turuan sila. And then what do you think of the exodus ng mga players sa mga foreign leagues? Like, do you have any rules in your league or are you happy to let them go? Or ano ba, how do you feel about that? Kasi syempre they're leaving for higher pay. Kasiyahan ng IPBL na magkaroon ng player na makapaglaro sa ibang bansa. Yan ang namin, proud kami noon, ang player namin makapaglaro sa ibang bansa, sa ibang team. So ganun lang. Pero may rules and regulation din kami na during season hindi ka pwedeng maglaro sa tapusin lang isang season and then after that pwede ka na maglaro sa in the middle of season. So basically your whole goal is really just to develop the basketball player to their full potential. Is that correct? Yes, that's right. Yun. Pero on the contrary kasi may isang team na may dadalhin na player pabalik galing sa OVT. So hindi ko na sabihin ko ng sino. There's a news na Manila Stars are bringing back Greg Slaughter. So how excited are you na yung taga-Japan naman ang pupunta sa MPBL? Greg Slaughter. Yeah. Okay naman yun. Okay naman siya. Okay naman.
Pero how excited are you na nga? Dati nga, yung usapan ni Dayan, yun nga, yung Filipinos going abroad. Pero ito ngayon, kayo naman sa liga nyo, yung taga-Japan ang ibabalik nyo rito sa Pilipinas for the MPBL. Siguro nakita nila yung MPBL, yung liga ng MPBL na mapagkatiwalaan at masaya. Kaya excited silang, marami din mga nasa PBA na lumipat ng MPBL dahil gusto nilang yung bakbakan ng MPBL, gusto nilang makapaglaro talaga sa MPBL. So yun yung naging ngayon, hindi ko naman sinisira ang PBA but focus lang kami dito sa goal namin sa MPBL na makapagbigay ng kasiyahan at makapagbigay ng suporta sa mga kabataan. So with that said, and I believe Comcare can also chime in since both of you came from the PBA kasi may mga nagsasabi na mas okay na raw itong panoorin ng MPBL than the PBA, then yun nga, pinapakita pa nga yung situation dun sa Ninoy Aquino na yun, di kaganda yung crowd. So, you think you're from top point na say na kaya pa nating talunin ang PBA in terms of popularity? Hindi na tuloy lahat ng sa akin ayaw kong makipag-competensya na, ayaw kong lang sabihin na kompetensya o lahat na. Pasalamat ako na may PBA, pasalamat ako na may liga na nagbibigay kasi sa dami ng mga players sa buong bansa, hindi sila makapaglaro lahat sa MPBL. So at least may ibang liga na makapaglaro sila at ma-develop yung talent nila. So yun yung ko na mas masaya ako na mas maraming nag-organize ng basketball para mabigyan ng chance ang mga kabataan. Ako naman hindi naman ako na selfish ako na dito lang kailangan dito lahat maglaro. No. Lahat ang goal ko kasi lahat ng mga players, lahat ng mga kabataan mabigyan ng chance. Yun ang goal ko. So, comment on that thing ngayon. Yung sasabi ng mga fans na mas okay nang panoorin ng MPBL kaysa sa kabilang liga, sa PBA. Well, we're happy na it's a compliment for the league for our league. Dahil yung mga fans yung mga comment nila. But then again, hindi natin pwede compare sa PBA, kung PBA, PBL. Papasalamat kami gaya ng sasabi namin founder na pinatangkilik tayo ng mga fans natin kung saan tayo magpunta. Maybe because of the fan base na ginagawa ng PBL sa regional base type of tournament. Kami na mismo nagdadala ng laro sa mga LGUs, yung mga basketball fans natin, may mga kailangan pumunta ng Manila just to watch basketball games, especially in PBA. So ito yung nakita naming advantage and ito yung nakita namin na bakit tayo minamahal ng fans natin. Sir, follow-up question lang sa game fixing. Kasi yung mga involved player, obviously hindi sila nakakapaglaro sa liga natin sa MPBL. So, kasi during the Senate hearing, so nakarating sa Senate yung game fixing, pinag-iiyakan itong mga players and they asking for second chance na sana makagbigyan sila. So is there any possibility na makabalik sila sa liga o ano ba yung mga paraan na ginagawa nila? Ang tanging paraan para makabalik sila, pwede naman makabalik sila sa liga. Basta sabihin nila yung sino yung mga tao na susukol sa kanila. Yun lang, para makabalik sila sa liga po. Kasi kung ganun, sikreto pa rin nila, ay hindi sila talaga willing maglaro. Gusto lang nila maghanap buhay. Iba man yung maghanap buhay kaysa maglaro. Ito mga players na ito, naglalaro na, at least may hanap buhay pa. Iba yung purely hanap buhay. Senator, yung first 4 years ng MPBL, simula kayo ng amateur league, semi-professional, and then last year nag-decide ka na naging professional league na ito. Ano ba yung nakitang magandang pagbabago sa liga at sa mga players na rin na naging professional league na itong MPBL? Yes, for the first 2 to 3 seasons natin amateur tayo. Naging professional league lang tayo dahil nung nagkaroon ng COVID. So, natigil yung isang season natin, kailangan tapusin, and we're forced to turn pro dahil natin kita papayagan ng government ng time na yun kung hindi tayo maging pro, especially GAP. So, we applied for
professional license for GAB para lang matuloy yung championship natin. And nakita naman natin, as professional, parang same lang din, the title na lang yung nandun. And same lang din na pinapakita natin sa mga fans din. So existing pa rin yung special guest license from It's still existing for the NCAA players only. Pero sa ngayon, nakikita natin until June 30 na lang sila allowed to play for that SGL. So some of the teams wala na sila kinukuha ng SGL because they believe that itong mga players na ito kailangan pa mag-aral. So hindi natin sila, ang ibang teams na kumukuha purely talaga yung mga daan na sa college and yung mga ex-pro na lumipat sa atin. So very supportive pa rin yung MPBL sa mga estudyante na aral muna. Yes po. Muna sila sa yes school. po. Ayaw naman natin na matigil yung pag-aaral nila. But again, at the end of the day, it's their decision. Kung whether mag-third pro na sila sa MPBL, maglalaro sila or maglalaro sila sa ibang liga. Or tapusin nila yung players nila sa mga schools. So obviously, if they decide not to go back to college, you will allow them to continue playing? Yes. As long as nandun sila sa lineup for this season, pagkatapos na yung commitment nila for their playing year sa NCAA or sa college team nila, pag on-way tayo season, pwede sila bumalik to play. Yun. So, corollary to Sir El's question, kasi nga, nung nag-pro kayo, parang yung isang liga, yung PVL, yung volleyball, biglang sumipa yung kasikatan. So, then inyo rin nga, humigat din kayo yung todo since you turn pro. So, do you think napaganda pa yung decision nyo na mag-turn pro? Yes, we believe na napaganda dahil nakita nyo naman yung interest ng mga fans natin. So, yun na nakita namin na lalo sila nagkaroon ng interest din sa ginagawa ng liga. So, sa akin naman, as long as again, we've been guided by the GAB and meron kami mga sariling guidelines in our own league. So, I think we're safe and we're happy. Last question. Manny, sino bang mga nakikita mong mga maglalaban-laban? Sino yung pinaka... Sa final, favorite? Oh, yung favorite. yung Team to beat. tipong may Manny Pacquiao, angas. So ngayon, ang defending champion pa rin ng malakas, yung Pampanga. Okay. Maraming malakas sa North. Malakas ang Pangasinan, malakas ang Pangasinan, malakas din ang Abra. Malakas ang Manila dahil malakas din ang Nueva Ecija. So, ang daming malakas sa North. Ang sa South naman, Zamboanga, malakas. Iloilo, malakas. South Cotabato, malakas. Quezon Province, malakas. At saka Batangas, malakas. What about the team of your son, South Cotabato? Malakas din, malakas. Yung Binyan, kasi yun na yung puro PBA Motor Club. Yung Binyan, yes, one of the contenders. Senator, ano na lang po siguro, message niyo po sa mga Pangasinan?